Wala mo nakita asawa ko sa akin, eh. Nagtataka nga siya, bakit pumato siya sa akin, eh. Kasi you're competent. Merong binigay sa iyo si Lord, pinagkatiwala sa iyo si Lord na opportunity, tapos ginagalingan mo. Ang babae, generally ha, women are attracted to competence. Pag nakita ko, kahit ano ginagawa mo, alam ba kahit tubero ka lang, pero ikaw yung pinakamagaling na tubero, yung misis mo proud sa'yo. Ganun yun. So, ang babae, ano ba, pogi sa mata ng babae yung bilyonaryo, pogi rin sa mata ng babae yung magaling mag-basketball kahit hindi mayaman. Kasi parehas nilang ginagalingan sa pinapagawa sa akin. Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan. Hey, what's up, everybody, and welcome to another exciting and brand new edition of ATF, the podcast with me, Jordan. And look where I am at and who I'm with. By the way, Happy New Year sa inyong lahat. Blessed New Year. Yes. Nagbabalik po. God is Ito po ang aking, siguro, pwede natin sabihin, top 3. Isa sa mga, or tatlo sa mga top 3. Or mga top guests. tatlo. Baka nagtampo yung iba eh. So, basta mga guests natin ng 2025. Nagbabalik po, Papa Star, That is good. Manoy, and Kuya Pastor Ruther. Welcome back, guys. Kumusta kayo? Ayos, basta. Blessed New Year. Nasaan ba tayo ngayon? We are on location. Nandito kami sa, tahanan ni Papa Star dito sa, is this Pasig or Cainta? Tapos andito tayo sa set ng Holy Rumble. Yun nga. Ano nga ba yun? Mamaya, teaser pa lang yan. Pag-uusapan natin yan. May bago kaming, niluluto na maging blessing sa inyo lahat. At lap trip talaga. We just got done doing some episodes. Well, anyways, mamaya pag-usapan natin yan. Pero gusto ko munang kamustahin kayo. Kamusta ang New Year nyo? Okay naman. Pasko? This New Year is particularly meaningful. No, yung transition kasi ayoko yung palungkutin, pero this is the first New Year celebration and Christmas as well na ubos na yung parents sa amin na pati si mama wala na kasi di ba no August kinuha ni Lord si mama. So it makes the transition to the New Year more meaningful. Yung talaga nakikita mo na limited yung mga taon. So, mas nagiging special siya. No, kasi 'di ba kanina pinagkukwentuhan natin yung mga product, 'di ba kanina yung product pag konti lang meron, mataas presyo. So, pag nakita mo na yung panahon nauubos talaga siya, umuunti, mas tumataas yung halaga. Ayan. What a year 2025 has been, no? I mean, you have highlights and we also have not so highlights, lowlights. Ano ba tawag sa kabalitaran ng highlights? Dim lights. Dim lights. Akin, like for instance, in 2025, isa sa mga hardest challenge, na-aksidente kami. Wala naman nasaktan sa amin, pero yung nakabunggo sa amin ay muntik na mamatay. Pero thank God nabuhay. Pero tinulungan namin yun ilang buwan. And so that was a heavy thing because pati yung sasakyan nasira, daming gastos. On the other end, 2025 for me was the year na graduate ako ng master's. At dahil sa podcast na to, Congrats. or dahil doon, whatever way, dahil sa podcast, ito yung aking naging thesis. And then, of course, na-launch ang ATF, the podcast, the relaunch of Against the Flow from a radio to a podcast. And then I met you guys. Siguro, tanongin ko si Papa Star, ikaw, 2025 mo, low light, dim light, no light to highlight. So, high, super highlights. Kasi alam naman natin na preparing kami for the big event ng buhay namin, which is yung marriage namin mag-asawa. And then, syempre, yung pagpapalago kay Lord na alam natin ngayon na searching po ako ng Bible study, ng Bible school, para magdire-diretso sa pagpapalago kay sa Panginoon Diyos. Saka happy yung New Year and Christmas kasi sabi nga, di ba, ang first ministry mo, di ba, is family mo. Kumaga dapat, ang full time mo sa family mo. Which is thank you, Pastor Jordan. Siyempre, yung nagiging paalala mo sa amin lagi, sa mga guidance ninyo, yun. Nag-New Year kami ng kami lang, hindi nagpuputok man, pero yung bubbles. Okay. Kasi na kami doon. Then, nag-worship lang kami, nanonood ka lang kami pamilya na
ng fireworks, tas worship ng kay God, lahat to binibigay namin kay God. Kasi naging busy kami kasi pinatayo tong tindahan serye, which is the Comedy Gospel, open siya for the Christian family, lalo na sa mga pastor, sa lahat na may pag-collab, sa lahat ng gusto mga negosyo, na matulungan din, na-promote, na ganito, yun lang, para kahit paano, syempre, ang sabi naman namin, which is pag nagawa tong serye na to, which is overall yung 10% is mapupunta talaga sa mga designated church natin. Yun. And this is located right in the new residence of Papa Star over here. Congratulations sa pagbagong lipat. Yes. We Pero love to God. gusto ko congratulate talaga kayong dalawa dahil bagong buhay ang meron kayo nung 2025. Manoy, ikaw, ganun din ba? Yung 2025 talagang dami nangyari sa akin eh. Sobrang nakaka-bless lang. Kasi nung time na bago mga lahati yung taon ng 2025, alam mo yun, parang searching ako sa peace. Magulo yung isip ko, para ako laging, alam mo yun, may anxiety o may depression, hindi ko alam kung basta magulo. And then nung July nga yun, dun ko nakilala si Lord. Yun yung pinaka malaking blessing na natanggap ko, no, yung naging Kristiyano ako. Tapos tuloy-tuloy na nagpakasal. Tapos na-realize ko lang, no, layo nung dating mga New Year and Christmas ko nung hindi pa ako kumikilala sa Lord. Lagi may inuman, nung Pasko pa lang, maga pa lang, inuman na, New Year, lagi may inuman hanggang kinabukasan. So hindi nga yung New Year, New Me, hindi. Kasi New Year, bago mag-New Year, nagiinom na, hanggang kinabukasan ng New Year, nagiinom pa rin. Pero ngayon talagang wala na. New Year old me. Ayun na, parang si Lord na yung center namin. And yun, patuloy pa rin na nagpapagamit kay Lord. Yeah. And I praise God, 2025 was the year na na-meet ko kayong dalawa. Yes. And Kasi ko lang matagal na. So kung nakaka-bless yung 2025, talagang daming testimony. So yun, talagang sobrang grateful ako sa buhay ko ngayon. Kahit alam mo yun, parang pinarealize sa akin ni Lord na hindi mo kailangan ng sobrang dami sa buhay mo. Kumbaga parang naging sapat lang. Pinarealize siya sa akin na maging kontento. Binigyan niya ako ng pusong kontento. Yun yung isa sa pinasasalamatan ko kay Lord. Kasi nawala lahat Nawala yung pressure, nawala yung inggit ko sa ibang tao, yung pressure sa buhay ko. And yung parang, alam mo yung parang naghahabol ka lagi na hinahabol mo yung lahat. Pera, career, lahat. Parang nakakapagod mamuhay ng ganun. Yun, pinarealize sa akin ni Lord na hindi ko kailangan sumabay sa ganun. Kumbaga parang, against the flow ka na. yo, Yun nga, the people in this table right now, talaga may connection yan. Panoorin mo to So I have no clue about the content creators because, well, maybe ganun talaga. I mean, I don't know, saan ba ako nanonood nun? Well, I don't do much watching online. So when I first heard about Manoy, it was because people like Ruther over here, Jericho, my common friends, started sharing yung iyakan niya. Yung pag-iyak niya sa loob ng sasakyan. And then I said, good, there's another influencer na nakakilala sa Lord. Maybe pwede kong i-guest yan. And what do you know? He's just from Taytay. And then we got connected. No? So salamat sa pag-share mo. Pagkaalaman ko na, okay, taga-Taytay pala to, pwede ko palang i-guest sa program. But wait, there's more. And then napanood ko naman yung video nito. Like a month after I met Minoy. And I said, nakaka-bless another content creator. Kasi may nagsabi, wow, another content creator nakakilala sa Lord. Another content creator meets the creator. Pero not that way. Hindi yung namatay. Nabuhay. No? And I saw your video and I was about to ask this content creator influencer, kilala mo ba si Papa Star? And nakita ko yung iyong My Day, di ba? Na magkausap kayo. So before I could even ask, connected na tayong lahat, parang ganun. And so I asked you, well, can we meet Papa Star? And we went to your birthday, and that's the first time I met him in person. And ever since, eto kami. We've been very close. And ano ba tawag sa atin? Holy Rumble. Holy Rumble. Holy Rumble. Iba ba? Iba. Pastors. Ano pa ba yung iba? Gospel Gangster. Gospel Gangsters. Kaskasan Brothers. Kakaskasan. Basta kung ano ng mga blow up because of this. So 2025 was a special year for me because
I met people like this. And then, basta nagka ano-ano parang ano ba, nanganak ng something else na maganda. And friendships blossomed, and we also got to meet other people. I met people through you, and you met people through me and him. Yes. And now we're just exchanging ideas and all this, no? So praise the Lord for that. Now, I really want to talk about today since bago pa lang ang taon na to, 2026. I like to look back kung sino ako. Ano ba yung last New Year's Eve ko bago kay Kristo? And can I tell you a story real quick? Well, I was in the province, California. Yeah, so doon ako. Probinsya yung California. Dito ako pinanganak, sa probinsya ako pinalaki. But I remember, I forgot the year na, but I was only like 15 or 16, probably 16 na. And bago mag-New Year, syempre, isa lang naman ang nasa isip namin mga teenager doon, which is magpakahay, mag-inom, mag-marijuana, magpakahay. Dahil yun yung idea mo ng happiness ng saya. So, kailangan gumawa ka ng bagay na yun para maging masaya. So, that day, we tried to buy weed. And instead of getting to buy it, ang nangyari sa akin, masaklap. Kinuhanan na ako ng pera, di ba, na-scam ako ng may nagpanggap na seller. Tapos sinapak pa ako, di ba? Inuha niya yung pera ko, yung laman ng bulsa ko, pati yung chocolate, lahat. Tapos may putok pa yung labi ko. And that night, alam nyo ba, hindi ako makapag marijuana kasi nga wala ng pera, kinuha. At the same time, hindi ako makainom ng alak. Bakit? Putok ang labi, ang sakit. But even though that night, I was what? So I was really down and sad because hindi ako maging high, hindi ako maging masaya dahil hindi ko nga magawa yung gusto kong gawin. It was a preview pala of the next year. Na the next year, parang ano ba to, premonition, hindi ko nagagawin yung mga yon. So I want to ask them, especially, and I'll go to Pastor Ruther, maybe we could rewind paano siya nagse-celebrate nun. Paano nga ba nagse-celebrate? Let's go to you muna. Sige. Kasi I grew up in church So that's particularly nung back in the 80s, sobrang dogmatic ng mga Christians. Kahit hindi ka nga makapagpatugtog ng secular song, kahit nga love song noon So pag pag New Year, talagang puro church activity. Pero mga natatandaan ko talaga mga super saya, yung mga church banquet, yung mga agape fellowship, mga Thanksgiving party, tapos usong-uso dati yung group kasi pag community church, konti lang yun Halimbawa, 100 yung member, you will be grouped into like group of 5 groups, so 5 groups of 20. Tapos magpe-presentation kayo. So contest siya. So ang saya, para siya isang malaking youth camp, pero family church siya. So yearly halos ganun pare-parehas. So, Ganun nung are you saying, Pastor Ruther, hindi mo naranasan yung mag-New Year's na lasing or ano? Sana all. Pero sa community namin, kasi lumaki ako sa gangland So sa community namin, sa mismong compound, dati uso yung compound di ba? Yung tabi-tabi yung bahay, tas may common area. Yes. Magkamag-anak. So sa compound mismo, yung mga nagpa-pot session, ganyan. So, pero yun lang, kaya naingatan kami ng salita ng Diyos dahil yung mama ko sobrang stricto talaga. So yung sinasabi mo kanina, pagkagising, mga bata, nagba-Bible na, bago matulog, nagba-Bible. So ganyan kami pinalaki. Pero hindi naman I'm not without my rebellious years. Nung high school, nung medyo nakaagalagala na ako mag-isa, siyempre, like the curiosity got the better of me. Pero hindi naman ako yung lumala talaga, hindi naman. So, Yung sinabi ko kanina, sana all. Kasi nga, pero nung naririnig ko sila, meron akong parang, hindi ko alam yung experience nun Yung, ganito pag lumaki ka ng mayaman, hindi mo alam yung saya nung unang-unang maagamit ng toilet na may automatic flush. Hindi mo alam kasi lumaki kang ganun Lumaki ka na pinipindot lang yung toilet, gumagano para magic Pero pag lumaki ka na nag-iigib kayo, tapos binubuhos mo, yung unang-unang gamit mo nun, sobrang ecstatic, parang may fireworks sa paligid mo. Wow! Yung gano'n. Wow! Ang galing! Next, kasi nung una ko naka-experience yan, nasa Bible study kami, 3 beses ako naki-CR, kahit hindi ako nasa CR, para lang pindutin. Okay. Para lang pindutin. Okay. So kung lumaki ka may ganun, hindi mo ang ibig ko sabihin, hindi ko, di ba, yung pakiramdam na eto o ngayon, tapos grabe ang daming binago sa akin ni Lord. Sa akin kasi,
mahaba yung proseso na unti-unti dahil mula pagkabata eh. Yung sa inyo naman, parang binagsakan kayo talaga ni Lord ng re-recruiting ko to. Bang! Yun ang tindi nun. Parang kumbaga sa Bible, para kayo yung hinati ni Moises yung dagat. Iba-iba talaga ang kwento. And siguro, encouragement ko din sa mga laking church, kaya ni Kuya Ruther, Pastor Ruther, you don't have to have the same story as us. Kasi meron naman ako narinig na naiingit sila dahil wala silang testimony. Joke ni Adar niyan. Baka pag-addict nga, para meron, narinig ko yun, yung joke niya, sabi, so nag-invento na lang siya, di ba? Sabi niya, copy-paste na lang. So, anyways, chill lang kami dito ngayon sa backyard ni Papa Star, kaya, Yung hindi ko pa po nakakilala ang Panginoon, hirap na hirap po ako sa multiplication table. Nagagapos po ako ng tanikala ng arithmetic. So, ganun yun. I mean, if pwede lang makipagpalit, parang go back in time. O, Pastor Ruther, sa'yo na lang yung Pasko. Tapos yun naman, maranasan yung Pasko. Pero siguro alam ni Lord na yung kagaya ko with my, kasi di ba yung genes natin and your personal dynamics. Siguro kung doon ako pina-experience sa akin ni Lord, hindi ako magsusurvive. Sa tingin ko ganun. So, wala din all His wisdom. Kanya-kanyang journey lang. Makitanong ko lang yung dalawa. Ano ang 2024 New Year's Eve nyo and 2025 January 1? Matindi sa akin kasi ako talaga yung nagpapainom sa Tokope. Ako yung pumoto sa lahat ng mga ng mga pagiging high. Ayun. Pili kami ng weed. Tapos yan, bibila ako ng maraming Parang ang tagal na yun. Papa-games pa ako. So parang alam mo yun, parang gusto ko ako yung bida pag may mga ganong moment. And gusto ko ako yung napapansin. So parang nagiging people pleaser ako nun. Tapos ngayon, kakaiba. Talagang parang, alam mo yun, simple lang, ngayon lang, kumain lang kami, konting handa. Nagambagan pa kami nung kapitbahay ko. Nagambagan pa kami sa handa, parehas kami Kristiyano noon. And dati, kainuman ko yun, lagi kaming nagiinuman nung mga celebration. Pero ngayon, talagang walang alak. Ayun, nag-devotion pa kami bago namin salubungin yung New Year. Tapos no Christmas, ganoon din. Kumbaga, By the way, sorry po, may airplane mode na dumadaan. Kung may narinig kayo aeroplano, it's because airplane mode. Yung private plane po ni Papa Star pinapark. sa likod. Okay, nakadaan na. Manoy. Ayun, tapos ng Christmas, iba yung thinking ko dati sa Christmas eh. Parang dapat dapat yung kasiyahan, dapat upgraded, dapat lasing ka, dapat marami kang pang-inom, ganun yung thinking ko dati. Kasi doon ako nasanay sa background din namin. And how many years na ganon? Tagal na, simula high school ako noon eh. Parang high school, nagiinom na ako. So, kamusta naman this year? Di ba parang... Well, sobrang hindi ko na siya hinahanap. Kumbaga parang wala na rin sa loob ko na hanapin yung ganong klase ng moment na alam mo yun. Kasi pag sa inuman, anong pinakikwentuhan namin doon po, kabastusan lang, po kabalbalan lang, po mga makamundo lang. So first time ko mag-Christmas noong 2025 na talagang sobrang peaceful. Alam mo yun na ganun pala, masaya pala pag ganun lang. Akala ko sa dati baduy yun, tsaka parang boring naman ulit pang Kristiyano. Hindi na-celebrate o kumbaga parang hindi magarbo. So hindi pala ganun. Kumbaga kasi meron silang Diyos eh. So nung time na may Diyos na kami, kumbaga parang ang smooth lang, hindi mo kailangan na sabayan nga yung dati mo nakasanayan, pati ibang tao na kailangan pag may mga celebration, lagi kayong inuman din, lasing din. Halos parehas kami ni Papa Star. Ganun din last year? Hindi naman, last year. Pero yung last year kasi syempre kasama ko na si wife na net. Nag-celebrate kami ng Christmas last year sa side sa family ko, which is hindi naman siya totally na tawag dito, nag-celebrate doon. Kumbaga, pumunta lang kami, nas kumain, tapos lumipat kami doon sa isang Christian family rin namin, which is ang Sagisag family, sila Alisero. Punta kami po doon. Doon kami nag-celebrate, doon kami nagpaputok. Pero wala rin alak, wala nang or anything na, something na po pwede kami malasing or walang ganon. Wala na. Siyempre, siyempre, may makamundo pa rin, may mga tropa ka sa paligid na nagiinom, marami pa rin sa mga yung kakulitan na doon pa rin. So transitioning ka na pala nun? Yes, pero yung 2023 talaga, yung 2023 na New Year's ko, kasama rin yung family, pero more on alak siya. Pero more on palaro. Lagi ko sila pinapapunta sa bahay noon. So ganun ka rin, parang ito namimigay ng pera? Ganun, kasi yun yung nakahistan mo eh. Kumbaga,
kailangan mo yun sa ano eh. Ito yung Pasko, bagong taon, bibigyan mo sila ng bago, bibigyan mo sila ng regalo, lahat sila gano'n. Okay, Pero, expect nila yun. well, nag-expect sila, syempre alam nila, ay may pera to, ganito kayo, may regalo kami, ganito, ganyan. Parang gano'n. Etong 2024, parang nagkaroon ng pagbabago, 2025, etong New Year's na to. Sobrang ano lang, simple lang. Masaya lang ako nakasama ko pamilya ko. Masaya ako na kami-kami lang. Na nagluto kami ng konti, pinagsaluhan lang namin, pray lang kami. Yung pinagkwentuhan lang namin si God, pinagkwentuhan namin yung plan namin, ano pang pwedeng maganda. And then, yung New Year's din po namin, ang ginawa lang namin, which is, tawag dito lang. Worship lang kami kay God, songs lang kami ng worship song, taas kami, nasa pupuri namin ng Panginoon Diyos na yung bagong taon na maging maayos ang lahat. Yun lang po talaga. Saka, konting labas lang sa mga bata. Yun, kasi mas or on focusing talaga yung time sa family. Kasi kung ano, mahirap kasi pag hindi ka masaya kasi ibang tao, tapos pagsabi sa pamilya mo, hindi. Parang syempre kailangan ng first ministry mo talaga pamilya mo. Hindi magigets ng tao yan, ng iba na hindi pa kilala si Lord. I mean, they're probably listening to you right now. Some of them are like, ang boring naman. Taas-taas kamay, kanta-kanta lang. Kaya naman napansin ka, pag binago ni Lord yung isang tao, hindi tinatanggal yung kulit. Oo, makulit. Parang mas masaya nga. Kung makulit siya dati, makulit pa rin siya na yun. Mas makulit pa nga minsan eh. Kasi Diba? galing sa langit yan. Pero yung kulit na to, wala nang halong, yung green or mali siya. Pero tingnan niyo po mga kaibigan na nakikinig ngayon na. I mean, like I said, if you don't experience this for yourself, you will never understand why pinagpalit ni Papa Star at ni Manoy yung dati nilang lifestyle sa meron sila ngayon. Na quieter, mas simple. Wala na silang alak kasi nga pinalitan na ng Diyos ng galak. Kaya wala ng balak. Tapos Galak. dating sinful, pinalitan ng Lord ng simple. Ang ganda ng galak, God's alak. Yeah. Meron ba yung God sa alak? Ay, galak. God sa alak. Kaya, pag binana po, yung galak, wala ng balak. Pero, yeah, congratulations to you guys. Pareho kayo last year nakakilala sa Lord, na-baptize, kinasal. Ikaw, ikakasal ka na next month. Gusto naman. Excited ka na ba? Kabado ka na ba? Anong nararamdaman? Medyo ang kinakabahan po asawa ko. Okay. Kasi sabi niya, shoutout sa misis ko. Happy birthday. Happy birthday rin sa'yo. Kinakabahan siya, alam mo bakit? Kasi one time parang, ito pag-usapan namin, gabi to share ko na. Kasi ikakasal naman na kami at ninong, syempre ang mga pastor nandun, halos sabi ko sa Lord talaga, bida, ay, groomsmen. Hindi ba flower boy? Anong pinag-usapan sabi ni Mami? Alam mo dati, sabi ko kay Lord sabi ko kay Lord, ang hinihiling ko, godly man lang, okay na ako, godly man lang. Nagtaka ako, binigay ka sa akin. Sabi ko, ha? Parang saklit. Ibang Oh, klase si Lord. kasi syempre, binigay ka sa akin, anong meron ka? Parang gano'n, di ba? Ano bang ano? Kasi syempre, sinabi si Mami na, iba yung nakikita niya sa heart ko or something na gano'n. Pero thankful din ako na binigyan talaga ako ng maayos na partner na alam ko, siya talagang mag-guide. Siya ang magkakaroon ng direksyon. Kasi lalaki talaga, gusto niyan direksyon eh. Diba? Eh, nabigyan niya sa akin yung direksyon na patungo kay Lord. Sobrang happy ako. Sabi ko, marami struggle man, marami pagkakamali kasi hindi ka naman kasi alam yung pagiging lalaki at pagiging ama at pagiging godly man. Kasi akala ko makapag-provide ka lang, okay na. Hindi pala ganon. Bigla kong may naalala na kwento eh. Okay? Meron daw isang pastor, ang napangasawa niya, sobrang ganda. Si pastor mabait, godly, no? Pero parang out of his league yung babae. So, hindi na makatis yung mga membro, tinanong nila yung babae. Di ba? O, tinanong mo na si pastor. Pastor, paano po ba, paano niyo nakuha yung ganyan kaganda na asawa? Sabi ganun, di ba? Natanong na ba kayo sa ganun? Yung, Ako, ilang beses na ako tinatanong. samahan ng mga natanong. Okay, so anyways, tinanong siya, sabi niya, ang sekreto ko, nagtatithe ako. Di ba? Sabi niya ganun, nagtatithe ako. O talaga? O faithful ako sa pagbigay sa Lord. Talaga, pastor? Oo. Tinanong naman nila yung asawa ng pastor na sobrang ganda. Kayo po, ma'am, paano po kayo, paano niyo nasagot si pastor? O paano kayo na ano bang sikreto ni pastor? O ano? Sabi niya, oo nga, tama siya si pastor. Faithful yan sa pagbigay. Pero ako noon kasi,
kuripot ako, hindi ako nagtatayet. Kaya, yun yung dahilan. Okay? Explain mo, bro. ikaw ang nakagets. Naglo-loading pa yung dalawa. Pag hindi ka nagtatouch, pangit mapapakabawa. Oh, yun. So, Parang yung kwento ni Pastor Bong sa akin naman, yung nakatapak ng pato. Yun. paano yun? Pagdating daw sa langit, lahat daw pwede mong gawin. Huwag mo lang tatapakan yung mga pato. Bakit? Maraming pato daw. Ano yung pato? Tapos may mga pato, ducks. Okay. Pato sa langit. So sabi, pero sa sa langit, bibigyan ka daw ng, kwento lang. Bibigyan ka daw ng asawa. Tapos, hindi ko matanda. Tapos, yung sa lupa, basta pag nakatapak ka ng pato, ganun din siya. Basta ang mangyayari, parang, anong nangyari? Bakit ang ganda-ganda ng asawa mo? Sabi niya, basta ang sabi lang ni San Pedro sa akin, huwag kong tatapakan yung pato eh. Okay. Tapos yan ang binigyan niya sa akin yung asawa. Tapos tinanong niya yung babae, ikaw, ba't ito yung napangasawa mo? Hindi ko alam, natatandaan ko, ang huling nangyari, nakatapak ako ng pato. And you parang ganun din. So don't step on the ducks. Pero ipapalo ko sa kwento ko rin kanina nagtatight kayo noon. Ay, ano naman. Maganda, faithful tither kayo. Sobra-sobra. Pag tinanong ko si Pastora Jean or si Kim, nagtatight pa sila. Sa ako, hindi na lang. Sobrang love lang talaga ako ni Lord. Oo, kasi, siyempre, isipin mo, binigyan ka ng ganun eh. Ako si Jean, tingin ko sobrang love siya ni Lord. Okay. Pero, parang pa? Sino sa dalawa na to ang Pero kayong dalawa, okay, kasi kami ito, pastor, asawa, ako, as mga sar ko nga sa asawa ko nun, siya si Mother Teresa, kaya Mother Teresi ang tawag ko, kasi Reese pangalan niya, di ba? Pero kayong dalawa, ang gusto ko rin sa dalawa na to na club, sila yung mabait, maganda ang asawa, godly. Ito, pinag-pray talaga. Pinag-pray talaga kayo ng asawa niyo, mapalad kayo. Mahalaga talaga na yung partner na mapili niyo ay godly, Paano kaya kung yung napunta sa atin na asawa ay bad influence? Mahirap yun, Pas. Malamang hindi na ako tumagal. Kasi katutusin lang kung bad influence, saka baka madala rin ulit ako. Kasi baka dumating sa point yun eh. Kasi syempre pag bad influence, kunyari ang gusto lang, provision lang ng babae. Ang babae kasi pag provision lang, kunyari kung kailangan lang, may bigay mo sapat na. Kasi hindi ako patitigilan. Kasi sabi nga ni Pastor kanina, same sila ng sinabi ni wife sa akin. Kaya medyo, sabi niya, alam mo, tutusin lang. Kasi kung pera lang naman ang habol sa'yo ng asawa mo, isa lang, hindi ka patitigilin yan kung anong ginagawa mo ngayon. Kung anong ginagawa mo sa casino, lahat, ganito. Hindi ka patitigilan na, nandun ang pera eh. Ba't ka patitigilan sa casino? Ba't ka patitigilan sa lahat ng mali na ginagawa mo? Doon ako parang sabi ko, totoo naman talaga. Kasi si Mrs. talaga, lahat pinatigil yan. Kasi alam natin hindi nakakaganda at hindi makakaglorify kay God. Alam mo ano nagustuhan sa akin ng asawa ko? Sabihin ko na sa inyo to. Nagwapuan ba? Bukod Ay, din. basta so. Given na yun eh. Given na eh. Ang alam ko kasi wag mo kakalimutan yan Ang alam ko kasi, ang sabi ni Papa Star, nung una daw sila nagkita ni Pepper, ang tanong daw niya kay Pepper, yung sa truth or consequence, pagtapat daw sa abote, truth or consequence, truth. Tinanong daw niya kay si Pepper, magsabi kang totoo, bukod sa akin sino pa crush mo? Hindi. Ewan ko, sabi ng mami ko lang, hindi ko alam kung ano nagustuhan talaga. Bundi, sabi ko nga magaling lang talaga si Lord. Saka godly lang talaga asawa ko. Pinakita lang sila. Wala mo nakita asawa ko sa akin, nagtataka nga siya, bakit pumato siya sa akin Kasi you're competent. Merong binigay sa iyo si Lord, pinagkatiwala sa iyo si Lord na opportunity, tapos ginagalingan mo. Ang babae, generally women are attracted to competence. Pag kahit ano ginagawa mo, alam ba kahit tubero ka lang, pero ikaw yung pinakamagaling na tubero, yung misis mo proud sa'yo. Ganun yun. So, ang babae,
Pogi sa mata ng babae yung bilyonaryo, pogi rin sa mata ng babae yung magaling mag-basketball kahit hindi mayaman. Kasi parehas nilang ginagalingan sa pinapagawa sa kanila. Ayan, medyo ginabi na tayo dito. But salamat sa sarap na pagkain na naubos na and masarap na kwentuhan, ano? Pero gusto kong tanungin yung dalawa na to kasi nga isa sa mga naiba from last year, from the previous life, no? So both of you, like I said kanina, if I didn't catch it kanina, both of you at the same year got saved, got baptized, got married, and this year, maging kasal naman siya. Again, another thing in common, ninong, bridesmaid, ay ano, anong tawag doon? Groomsmaid, Groomsmaid, groomsman. groomsman, host, o di ba? And then, yun na naman yung airplane mode natin, patay natin. Ala ko na, patay mo na yung airplane mode. Hindi, ano yan, every 2 hours. 2 hours. So pinagpala tayo ng asawa, ng partner, na godly. Pero I like what Papa Star was saying here na some women, you know, they're gold diggers. They would want you for your gold. Pero one thing na is undeniable that you lost some gold. Not literally gold, but you were both of you claim na ang dami yung pera na nakuha sa online sugal dati. Yes. And so ngayon, wala na yun. So that means, wala na rin yung, yung nakukuha niya na malaki from there. So, hindi mo na, I mean, even if you wanted to throw a party, na gaya noon, wala ka nang pang ganun. So okay lang yun. Yes. Okay lang. No regrets. No regrets. So people out there na makasama nyo sa industriya, wouldn't they be like, di ba kayo lugi sa pagiging Christian? Or di ba kayo natetempt na balikan? Actually sa akin, ang daming message na mag-promote ulit ako ng sugal. Huling message sa akin, 500K na 2 video. Wow. So kung dati, papatusin ko yun. 2 video lang, 500K. Pero yun nga, naisip ko na hindi naman nakaka-please kay Lord yun. Tsaka marami ng bad threats akong natanggap nung nag-promote ako ng sugal na binenta nila yung sasakyan, mga motor. Tapos sa akin nagagalit. So nagkaroon ako ng parang wala akong peace of mind yun. Alam mo yun, na natatakot ako kasi baka mamaya may mga bad threats. Baka mamaya pag lumabas ako, baka may gawin sa akin. So walang peace. Kahit may pera ka, wala kang peace. Yun yung pagkaibahan ngayon na okay lang kahit wala na akong mga ganun. Basta yung binigay na peace sa akin ni Lord, yun dun pa lang, priceless na yun eh. Wala nang katumbas yun. So you can say you're blessed even if hindi ka kasing dami ng pera. Hindi na. Kasi nung marami akong pera, ang dami kong nagawang kasalanan. Hakang mas nalunod daw sa kasalanan. Tumindi yung mga kasalanan ko, nang babae ako, mas nagmapiso ako. Ayoko nang balikan. Saka ano yung may pera kung sira naman ang iyong pamilya? Tama. Papa Star, how are you nowadays? Mas okay ako ng, hindi naman sa walang pera. May pera ka, pero mas okay ako ng sakto lang. Kasi doon mo makikita yung tunay na tao, doon mo makikita yung tunay na pamilya na handang tumulong sa'yo ups and down. Mas masaya doon. Kasi andyan si Lord. Andyan si Lord, nakikita ni Lord lahat ng gagawin mo. Always si Lord ang magpo-provide. Kasi siyempre, first muna, siyempre always seek the kingdom of God. Yun ang muna natin gawin na alam natin sa sarili natin na hindi naman pwede rin kasi asa mo na kay Lord lahat yung 100%. Hindi, 50-50 yun eh. Kumbaga, sabi mo nga, hindi naman daw genie si Lord na once na hininga mo siya ng pera, Lord, kailangan ko po ng financial, ganito, hindi naman siya totally magbibigay ng pera sa'yo. Binigyan ka niya ng knowledge, ng katalinuhan, ng talent para gamitin mo para upang magkapera ka. Parang doon ako sa part na yun na okay lang kahit ganito yung kita ko, di ganun kalaki. Ang importante, mag-glorify si God. Saka, syempre, sa lahat ng kinikita ngayon, lalo ngayon, syempre, about sa fighting, about sa syempre, unang-una, sabi nga dun sa Bible ang una mong gawin is ibigay mo muna yung para sa Panginoon Diyos. Hindi yung natira mo lang. Kunyari yung Saturday mong natira, tapos hindi mo ibibigay, hindi mo unahin si Lord. Ay, mahirap yun. Kailangan unahin mo muna si Lord na ibigyan mo muna siya bago unahin yung sarili mo. Kumbaga, lagi siyang una dapat. Dapat. And I've heard it said
you give God what is best of you, not what is left of you. Yes. So, and then you were saying, unahin mo si Lord, and there's a promise. There's Matthew 6:33. Seek God first, and His kingdom, and His righteousness, and all these things will be added unto you. Meaning to say, yung provision niya, nandyan, basta sumunod tayo sa Kanya. Pastor Luther, kamusta naman tayo? Hindi tayo nag-endorse ng talpakan. Actually, muntik ako may mga nag-i-invite din sa akin, muntik ako so mag-promote ng sugal kasi pangarap ko nga mag-ipon ng pera para makapagpatayo ng rehab para sa mga na-addict sa sugal. Parang naging hobby. Nice. Cycle. Nagpo-promote ka ng sugal para kita may Pero that's a good business, no? Kasi parang nasusupply ka, supply and demand, pareho. Parang mabubuhay yung business mo na rehab dahil ikaw din ang napapasok. Tapos yung tag mo dun, Pas. Hanggat may lulong, ako'y tutulong. Ano-anong lumalabas na content dito. Yung mga gumagawa ng antivirus, gagawa sila ng virus. Tapos gagawa sila ng antivirus para bibenta ng lahat. COVID, mali ba natin? Pero wag natin pag-usapan ng mga yan. Pero salamat sa mga... Pastor, may sasabihin lang ako. Sige lang. Sa Proverbs, naalala ko kasi sabi niya, ang dami niyang pera pero wala siyang peace of mind. Sabi sa Proverbs 10:22, di ba, the blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow to it. Sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman. So hindi masamang yumaman sa Panginoon. At hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Ano itsura ng pagpapala ng Panginoon? Itsura ng pagpapala ng Panginoon na sa Kawikaan 13:11. Sabi, ang yaman na madaling nakamit ay madali ring maubos. Yan, sa sugal, di ba? Yan, madaling maubos. Ngunit, ang yaman na dahan-dahang tinipon sa pamamagitan ng pagsisikap ay lalago. So, yung nakakapagpayaman na blessing ni Lord, galing yun sa pagsisikap ng tao. Yan ang promise sa Deuteronomy, God will bless the works of your hands. Amen. Ayun. So, dapat pag Kristiyano ka, mas kung naniniwala ka na gagamitin ka ni Lord, dapat masipag ka. Tapos, ang tanong na hindi kung nakakapera ka ba o hindi. Ang tanong na, bakit mo na gustong magkapera, iba na yung dahilan. Hindi kagaya dati. Dati gusto ko magkapera kasi gusto ko painom. Ngayon iba na. Tapos, paano ka nagkakapera? Iba na rin. Okay, dati nagkakapera ka, matali, nang-i-scam ka ng tao, wala kang pakialam kung masira buhay ng mga tao, basta ikaw may pera ka. Paano ka nagkakapera ngayon, na iba na yon? Pag may pera, saan mo ginagamit, na iba na yun. So kung paano ka nagkakaroon at paano mo ginagamit, nakakapag-glorify na sa Lord. So it's a different ballgame now. Lahat na para sa Panginoon. Sabi nga, whether you eat or drink, Amen. do it for the glory of God. And kung dati nagkakapera, okay lang kahit ngayon nagkakape. Tsaka dati, pag walang pera, nawawala rin yung saya. Ngayon, hindi na nakabase sa pera yung saya. Because money could never buy happiness. So it's a blessed new year for everybody na nasa Panginoon. And with that, I want to say thank you for being my bros and being a blessing. Papa Star, unahin kita sa pag-shoutout at pagpapaalam. Pero bago yon, go ahead. Would you like to invite people to what's coming this year? Yun, syempre abangan po natin ang sunod-sunod na comedy serye po na ilalabas po namin na hindi lang siyang comedy, which is pang family din po siya. Ay dito is makakuha kayo at makakapulot kayo ng mga aral lalo na sa Panginoon Diyos. And kasama po ang Holy Rumble, syempre kasama ang family ko. And then maraming salamat po sa lahat ng mga sponsor, Gun Store, Gunnery, Armament, lahat to sa Next Build, Red Brand, lahat na nakikita nyo, kung tutusin lang lahat yan, maraming salamat. Lahat yan galing sa Panginoon Diyos. Sobrang thank you. Siyempre salamat Pastor Luther, kay Pastor Rodel, siyempre kay Pastor Jordan, siyempre kay Manoy. Yan, maraming salamat sa lahat. Siyempre unang-una, maraming salamat sa Panginoon Diyos. And siyempre, I love you Mami. Malapit na ang ating final date. Ready mo na yan. Yes. Amen. Congratulations. And don't forget, and of course, like and subscribe, no? To the So, Facebook account, siyempre, timutan nyo lang po Papa Star. Siyempre, doon mo mapapanood mo lahat. Yun. Ayun, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta kay Manoy. Abangan nyo yung mga video nga namin kay Papa Star, no, yung tindahan serye, The Holy Rambulan.
Kulit na. Masaya talaga na. I mean, nasayahan kami sa pag-shoot. So, I hope masayahan kayo sa panunod. Oo, abangan nyo kami lahat. Lahat naman kami may Facebook page. So, yeah. Thank you, Lord. Sana kung gaano kalakas yung tawanan ninyo nung hindi pa kayo Christian, tapos puro bastusan pa yung mga jokes ninyo, nalakas yung tumawa. Sana ngayong Christian na tayo, mas malakas pa yung tawanan natin. Pero hindi na bastusan, hindi na laitan. Kasi yung tawanan natin, tawanan hindi nakakonsensya. Kasi galing sa Diyos yung tawa. Tawanan na hindi mula sa kasalanan. Tawanan na may kabanalan. Yan ang holy rambulan. Maraming salamat. Salamat po. Alam mo Bible Ninja ngayon, this year? Conference, wala muna kasi pagod. Pahinga muna tayo. Kaya maraming ecumenical activities to January. So I was thinking, nagre-redirect yung Ruther Kiven Bible Ninja, baka October na yung gawin. Tapos we will do smaller events na theme-oriented. Yung halimbawa, love, youth, carols, apologetics. Exciting. So para hindi nagmamadali. Kasi pag isang araw ng conference, nagmamadali. So para focus talaga. So isama niyo po sa prayer yung Bible Ninja at Ruther TV. Salamat po sa lahat ng mga ministry partners natin at sa lahat po na nananalangin. Ruther TV po. Yan, sa lahat po ng social media. Makikita niyo naman kami sa mga pages ng isa't isa ng Kami lang yung nagsishare. Like, true ba? Yeah, magkakamukha na nga tayo. Kami nga naman, magkaamoy na rin. Tayo ng patamo. Faith Life family, sa family na misis ko, sa family ko. Yan, mahal ko po kayong lahat. Yan, salamat. A lot of exciting things this 2026. Abangan nyo lang. And for ATF, the podcast, marami tayong mga bibisitahin. Gaya nito. At marami bibisita sa studio. Babalik tayo sa studio next time. But thank you, Papa Star, for accommodating us today. Tsaka yung ko pala, comedy team ko, yung Insanity. Although hindi kami lahat Christian doon, iba-iba rin ang take. Pero salamat, na-appreciate nila yung Christian family. Thank you guys. So in wrapping this up, I just want to say, you guys have a blessed New Year ahead. God is making great things happen. And He is a God of, new things. He is doing a new thing, sabi nga sa Bible. And He's gonna do a new thing in our lives. And sabi ko nga, itong dalawa na to, lalong-lalo na, I want to congratulate them for letting a year pass. And then as we have a fresh start, we are reminded that they are a new creation. Kasi maraming tao ngayon gusto na New Year resolution. Pero hindi naman talaga siya effective. Itong dalawa na to, hindi resolution na nangyari. Nagkaroon sila ng Jesus revelation. Tsaka hindi lang New Year, new life. Kaya yung kanilang bisyo, napalitan ng vision ng Panginoon. Yun. And that will do it for today. Maraming salamat. Happy New Year, everybody! Happy New Year! My name is Jordan, and I'm saying only dead fish swim with the current. So lahat tayo, kaya ng mga kahuli rambulan dito. Let's all go against the flow! Kontra mi susug, kutok yang anggos. Laban ako sa agos.